Yo, what's up? Mark Music here mga master. Ngayon, itakil na natin yung tinatawag na family chords. Ito yung tanong, karamihan na tanong. Ano ba talaga ang family chords? Yon. Ito na mga master. Ang family chords is composed of 3 major chords at 3 minor relative chords. Tataka yung iba, bakit daw 6 lang yung tinuturo ko na family chords? 7 naman yan. Ito mga master, ipaliwanag ko sa inyo mga master. Family chords ng mga advanced guitarist. G major, A minor, B minor, C major, D major, E minor, tapos F sharp over D. Diba? F sharp over D, yung pang 7. Or pwede kang mag-diminish. Oh, ito mga master. Napakalawak kasi yung diminished chords or pang 7 chords sa family chords. Napakalawak niyan mga master. Kasi iusod mo lang yan ng 4 na frets, mag-iiba yung sequence. Pero yung mga beginners o yung nag-i-start pa lang sa pagigitara, na mahihirapan yan mag-resolve. Or mahirapan silang mag-unawa. Kasi advanced na kasi pag isama ko yung pang 7. Yung F sharp over D, kung gamitin natin is kayang-kaya naman kukunin ng D niyan. Kasi meron siyang relative note doon sa D. Yung relative note niya is yung F sharp dito. Meron yan sa D. For example mga master, ito yung Orient Pearl na pagsubok. Kunin natin muna yung D. Hindi natin lagyan ng F sharp over D. O, tingnan nyo. Pakinggan nyo mga master. Isip mo'y litong-lito sa mga panahon nais mong malimot. Ngayon mga master, tanggalin natin yung D. Execute natin yung D. I-replace natin yung F sharp over D. Isip mo'y litong-lito sa mga panahon nais mong malimot. Diba? Kayang-kayang kunin ng D yung pang 7 chords. Ito yung advisable ko na family chords na kailangan i-memorize ng mga beginners or i-master nila kasi kayang-kaya na nilang kumapa ng mga kanta. G, A minor, B minor, C major, D major, A minor. Yan. 6 lang na chords. Then back to the G. Yan. Bakit kailangan natin mga master na malaman ito? Or ma-memorize nito yung mga pagkakasunod-sunod ng mga chords sa family chords. Kasi master, majority ng kanta or halos lahat ng kanta is nagbabase sa family chords. Merong mga on the spot na umaawit, then banda kayo, alam ng keyboardist nyo or alam ng bass guitarist nyo, then ikaw hindi mo alam yan. Ano yung importante nito mga master? Bakit kailangan natin malaman? Para hindi na tayo magtatanong ng mga pagkakasunod-sunod na chords. Nagets niyo mga master? For example, alam ko na o alam na natin yung family chords ng G. Yan. G lang example natin mga master. Yan, pero meron akong tinuro na mga about sa family chords, lahat ng key. Ito kasi yan mga master. Diba naririnig nyo kadalasan sa mga advanced na gitarista or intermediate na mga gitarista? Ano yung key mo? Diba? Ganun ang naririnig natin. Pag sabi, key of G, alam na nila, magugulat tayo. Tayong mga beginners, magugulat tayo. Oh, bakit alam na nila yung pagkakasunod-sunod? Kasi pinapakinggan na lang nila yun doon at sinisipra na lang nila kung saan tatama yung chords. Yung boses niya, saan magpipit. Or tawag dito, mix and match. Di ba? I-mix and match na lang nila yun. Maglalaro lang sila dito either G, kasunod D, A minor, C. Or pwede ring merong G, A minor, A minor, or A minor, sorry, D. Yan, di ba mga master? Or for example, yung kanina example natin yun, oh. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot.
Kasi yun yung hinihingi na kanta. Yun yung hinihingi ng kanta. Ngayon, itry nating baguhin yung chords. Tingnan nyo ha. Isip mo litong-lito sa mga panahon nais mong mahalin. O, magkasalungat sila. Iba yung pagkasepra natin ng kanta. Kaya, importante yung family chords. Para hindi na tayo magtatanong kung ano yung mga kasunod na chords sa kanta. Yung hindi na tayo magtanong ba na ano yung chords ng stanza? Sasabihin ng kasama mo. Or nakalagay doon sa chords G, E minor, C, D. Ganon, di ba? Hindi ka na magtatanong ng ganon. Kung saan yung E minor, saan yung D, saan nalagay yung C. Hindi, hindi mo na yung nalaman mo kasi kabisado mo na yung family chords. At pangalawa, ikaw na lang ang makikinig nun. Yun, pakinggan mo yung mga kasama mo or yung babasihan mo yung singer. Kaya mahalaga or super halaga talaga na malaman natin ang family chords bago tayo mag-proceed sa ibang mga pag-aaral ng gitara. Familiarize na sa'yo or lagi-lagi mo kasi siyang inaaral. Hanggang mag-familiarize sa'yo, mamahay yung tunog ng pagkakasunod-sunod ng family chords dyan sa utak mo. Huwag mo nang mag-fingerstyle. Alamin muna natin to, yung family chords sa mga nag-i-start. Yun lang mga master, peace out!